Latest balita po tayo mga babayan. Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. napakamot ulo at napabuntong hininga na lang sa nangyayari sa ating mga kababayan na nasalanta ng bagyong Christine. Naku po mga babayan, eto, pakinggan natin ang balitang ito. It's really the flooding that we're going to have to deal with. So, anong gagawin natin? Anong gagawin natin? Anong gagawin natin? Oh my God. Diyos ko. VP Inday Sara. Sub muna. Wala eh. Diba? Bago dapat yung bagyo, nakaredy na. Ang mga Tama. rescuer. Tama, Diba? At Katsanods. kung ano yung mga dapat gawin, nakaredy na. Diba ganyan na kaya nga may ahensya eh. So anong nangyari sa mga ahensya mo, PBBM? Tulog din ba? Hindi rin ba alam anong gagawin? Nabuang na. Nako, nabuang na talaga mga kabayan. Ano na bang nangyari dito sa ating mahal na Pangulo mga kababayan? Samantala, eto pa mga kababayan, yung dagdag sa balitang yan mga kababayan, na yung ano raw yung budgeting issues mga kababayan. Nako po nako, anong nangyari mahal na Pangulo? Ang daming budget natin, di ba, sa ganyan mga kababayan? Tapos nagkaka-issue sa budget. Naku po, anong nangyari? Nasa bulsa ba? Hindi ba ninyo pinaghandaan itong ganitong pangyayari? Naku po mga kababayan, eto, panoorin natin ito mga kababayan. Credits to Mr. Rel Talker. Eto, tingnan natin mga kababayan ha. Yung budgeting issues ayon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Naku po. Simply because na meron tayong napakarami ang dumadaan na bagyo. Patay na. Sinisi na ang kasi marami ang bagyong dumating. Mr. President! Kaya may budgeting issue kasi Mr. President, pag walang sakuna at bagyo, namimigay kayo ng ayuda. Ha? Tama. Na ngayon, Tama. na kailangan na ng ayuda, wala talaga. Mauubos talaga. No? Maiiso talaga kayo sa budget. Naku. Kasi kung walang bagyo, mamimigay kayo ng ayuda. Pag may bagyo na, Wala wala na. na. Wala na po. Kaya issue talaga sa budget eh. Kasi Iba mga tayo kababayan. mga Pilipino, sa administrasyon ngayon, nagtataka talaga. Ang dami nagtataka. Imagine mo like nung kamakailan lang, di ba? Saang lugar yun may bagyo? Basta somewhere sa may Luzon at yun na bagyo. Tapos, namigay kayo ng ayuda sa Davao. Oh, bagyo sa Luzon, sa Davao kayo namigay ng ayuda. Ang galing. Ang galing. Galing talaga. Wala na So, Ito the other ulitin natin mga kabayan. departments seem to be well prepared. We have some budgeting issues simply because now Budgeting issue mga kababayan. Sinabi yan mismo ng ating mahal na Pangulo mga kababayan ha. Tapos kung walang bagyo, grabe kung makapamigay sila ng ayuda. So dapat mga kababayan, ganitong klaseng panahon dapat lumabas si Mr. Ayuda, Mr. Romualdez mga kababayan. Di ba? Sa tingin niyo mga kababayan. So tawagan natin si Mr. Speaker mga kababayan. Di ba niya alam na ang dami ng hinging tulong mga kababayan na nasalanta ng bagyo ngayon? Di ba? Tapos eto ba mga kababayan, tingnan natin to. Credits to Jojo mga kababayan, Sir Jojo. Tingnan natin to mga kababayan. Yung pinaggagawa ng administrasyon ngayon mga kababayan. Kung paano nila na-handle yung bagyong nangyari ngayon mga kababayan. Eto, pakinggan natin mga kababayan ha. Kung bakit mapabuntong hininga itong presidente ng Pilipinas na ito. Okay. Siyempre, wala naman talaga siyang kaalam-alam kung paano at ano ang gagawin sa oras na kailangan ng taong bayan ang kanyang mga tulong. Ayan. So, just now, we have ongoing na bagyo. Actually, hindi siya bagyo eh. Tropical
storm siya, 85 km per hour. Kumbaga mahina pa yon, hindi pa talagang bagyong-bagyo. Pero lampas tao na ang baha. As in, yung mga iba rereklamo, dadaing dahil umaabot hanggang second floor ang tubig sa kanilang bahay. So itong si Marcos, bagamat merong briefing with the Department of different departments, DSWD, DND, and DILG, wala siyang kaalam-alam, para siyang kagigising lang sa umaga, hindi naligo, tapos pumunta na dyan. As you can see sa kanyang physical appearance, kumakamot ng ulo, makati siguro dahil may dandruff pa, hindi pa nakaligo, nakatayo yung buhok niya kasi naglagay lang ng gel, hindi pa naligo. Kita nyo naman, parang hindi pa naghilamos. Kung baga mga kababayan, itong ating mahal na Pangulo is na alimpungatan mga kababayan. Yung ginising, baka ginising siya ng kanyang asawa na si Madam Lisa mga kababayan. Sinabi na, mahal, naku po, nasalanta na ng bagyo yung yung Bicol, yung mga bahay. Yung baha umabot na sa bubong, nako. Baka yun siguro mga kababayan. Diba? Tapos dalay-dalayng pumunta si Pangulong Marcos. Oh. So yun ang nangyari mga kababayan. Tingnan natin Punong-puno ng eye bags, parang may malapit eye bags na. mga kababayan. Kasi talagang Baka nanood ba to ng Netflix mga kababayan? Diba? Or baka alam nyo na. Nako. ganyan talaga ang laging nasa session, no? So as you can see, parang 2 years pa lang in power, pero parang sick. Feeling ko sick ito parang malapit na. Well, hindi naman tayo nagdadasal na malapit na or sana nga ganun, pero sa kanya din yan buhay niya yan, katawan niya yan. As you can see, if you try to look it up, hindi ito itsura ng isang healthy na tao. Tingnan yung buhok niya sa likod. Oo nga mga kababayan, tama itong analisa ni Sir Jojo mga kababayan. Yung mukha ni Pangulong Marcos mukhang lanta mga kababayan. Sorry. Pero yun lang yun ang nakikita natin mga kababayan. At sa tingin ko baka puyat siya kagabi mga kababayan. Like I said, baka Netflix and chill muna mga kababayan. Or may ibang ginagawa. Di ba? Halos gusto nang tumayo, maghiwalay kasi syempre hindi sila fresh. So ngayon dito, napabuntong hininga siya kasi wala naman talaga siyang alam sabihin. And tunghayan natin, tignan natin kung meron ba talaga tayo, kung ikaw yung isa sa mga nasalanta, iisipin mo, meron ba talaga ito may tutulong sa atin o wala? Kasi nakita naman natin, kaliwat kanan ang hearing sa Senado at saka sa House, Tama. laban para maidiin ang mga Duterte, samantalang ang dapat nilang unahin ay yung pagtulong sa mga kapwa natin na mga nasalanta ng baha. Tama, Sergio. Marami pong dumadaing dyan habang ongoing yung hearings na yan sa comment section. Dumadaing, tulungan nyo naman kami, baha na kami, lampas tao. Hindi pa tapos yung hearing. Kagabi yung hearing halos alas 12 na, midnight na, hindi pa tapos yung hearing. Alas 12, Sergio, ang dami nang nasalanta ng bagyo. Yung time na yan, ang dami na. Tapos sila, hindi pa natapos mga kababayan. Tapos kanina lang mga kababayan, di pa rin nagpaawat si Senator Risa Hontiveros mga kababayan. Kahit, grabe, binabagyo na yung mga karatig lugar natin mga kababayan, tinuloy pa rin. Nako, iba talaga mga kababayan, no? Sa kamera, no? Para lang maidiin si Duterte dito. So tunghayan natin ng ibang ang mga sasabihin nitong si Marcos Jr. at pansinin natin kung meron ba talaga siyang kaalaman paano
mapabilis ang pagtulong sa mga kapwa nating kababayan. not robust. I don't know how we get around that because talagang there is a very, very strong demand. Balik na yung kuryente kagad, as quickly as possible, bilis. So kung ano-ano na lang ginagawa. Then that's really that. Kaya yung mga nakikita niya, yung wall na bulbul, yun eh. Oo, dahil nagmamadali. Basta kahit pa paano, sige, basta ilagay mo dyan. Sige. Huwag siya short yan, di na bale, basta ilagay mo. Sige, okay. Ano raw mga kababayan? Naintindihan nyo ba yung sinasabi nating mahal na Pangulo mga kababayan? Nako po. Tama nga si Sir Jojo mga kababayan ah. Baka kakagising lang nitong ating mahal na Pangulo mga kababayan. Nako po. Okay na yan. Ano daw, naintindihan nyo ba? Sa bulbul, parang bulbul lang ata naintindihan. I mean, without mocking the president, but Tama. talagang hindi ko maintindihan, nagkukwentuhan ba Tama, talaga Sir Jo. sila doon dyan o meron ba talagang plano, no? Ano ba talagang gagawin nila? Ginawa No. ko. Depends also on public works and the availability of airlift. But we cannot go in right now. So, parang marinig natin from the president, depende raw sa availability ng airlift. Emergency po ito mga kababayan. Tama. Sasabihin ng presidente mo, depende sa availability. Kailangan po ng mga kababayan natin. Dapat Tulong. send them now na. Tama, Immediately kasi ito po ay emergency. Bakit kapag concert, immediately nandun siya? Yun. Nag-chopper siya papunta doon sa concert ng Coldplay, tapos dito sasabihin tignan pa daw kung depende sa availability, tapos hindi raw sila makakapasok. Makakapasok yan, gamit ka ng chopper, i-airlift mo yung mga tao doon na mga nalulunod na. Alright. No, that's right. We need to get all the best data that we can. We can. I think we're reasonably well prepared. The power is going to go out, whatever we do. And we do we just follow our regular procedure. We take down the power when it is not safe. To keep the cable. See? Napatigil pa siya. Hindi niya alam kung ano yung sasabihin, ano yung plano niya. Napabuntong hininga na nga, napatigil na kasi wala siya talagang alam Nako. na plano, ano yung mabilisan at agarang aksyon sa mga kababayan natin. Panoorin natin muli kung paano siya bumuntong hininga at tumigil pa na parang na blanco, na blackout tunghayan natin. Sige, Sir Jo. No, that's right. We need to get all the best data that we can. I think we're reasonably well prepared. The power is going to go out, whatever we do. Reasonably well prepared pa daw. Paano nangyari yon? Nako. Tapos dito napatigil siya. I think we're reasonably well prepared. The power is going to go out, whatever we do. We just follow our regular procedure. We take down the power when it is not safe. To keep the cables. Kawawa talaga ang Pilipinas dito. Kawawa. Imagine, ulan pa lang yan, tropical storm, mahina Sir Jo. kumbaga, hindi pa yan super typhoon. Ang baha, halos abot second floor, lampas tao. Paano pa kaya pag ito po ay super typhoon? Kawawang bagong Pilipinas. So yun na nga po mga kababayan, no? Naku po. Mukhang yung analisa ni Sir Jojo de Guzman Connect TV mga kababayan ay punto por punto talaga mga kababayan. Swaktong-swakto mga kababayan, no? Iba talaga eh.
sa panahon ni Pangulong Duterte mga kababayan is ano, kung si Tatay Digong pa yan is kahapon pa or nung nakaraan pa mga kababayan, di pa dumating yung bagyo, meron ng nakahandang tulong or rescuer mga kababayan. Di ba? Tapos ngayon, nako po mga kababayan, pati tayo mapapakamot ulo ng mga kababayan. Ano bang nangyari Mr. President? Pero total, andyan na yan mga kababayan. Wala na tayong magagawa dyan. Ang sa atin, yung mga hindi nasalanta mga kababayan is ipagdasal natin yung mga kababayan natin. Lalong-lalo na yung grabe yung mga pinsala sa kanilang lugar mga kababayan, ipagdasal natin. At kung may konting ano tayo, magbigay tayo sa tamang bigyan ng donasyon mga kababayan. Para kahit papano makatulong tayo sa kanila. Kasi mantakin mo mga kababayan, sinabi na nga mismo ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na may problema sa budget mga kababayan. Di ba? Anong budget? Mahal na Pangulo eh. Grabe nga kayo makapagbigay ng ayuda. Di ba? Tapos eto ngayon, budget, ilang bilyon yung budget nyo mahal na Pangulo. Nako, nakakapanlumo mga kababayan. Di ba? Kung kayo po ang tatanungin mga kababayan, ano sa tingin nyo yung aksyon ng ating mahal na Pangulo sa naging sakuna ngayon mga kababayan? Magkomento lang kayo sa baba at pag-usapan natin yan mga kababayan.